Hmm. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Roma Kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 25. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Pinalakas tayo ng pananampalataya at niluluwalhati niya tayo. Ang Diyos ang niluluwalhati niya ang Diyos. Pinupuri natin ang Diyos dahil siya ang ating Panginoon. Sampalatayanan natin ang Diyos. Maniwala tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ayan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan. Nga ang Diyos ay nangako. Ang pangako ng Diyos ay tinutupad ng Diyos. Nangako ang Diyos nga siya ay babalik. Yan. Pangako ng Diyos nga ang lahat ng mga nananalig at tumanggap sa Kanya ay hindi mapapahamak at hindi mabibigo. Binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Yan, mga kapatid kaibigan, ang pangako ng Diyos nga mangyari ito, Panginoon. Basta ang Diyos ang mangako, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Yan ang ibig sabihin nito. 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 21. At lubos na naniwala na kanyang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ang pangako ng Diyos ay tinutupad ng Diyos. Basta ang Diyos mangako. Hindi tulad ng tao nga minsan mangako ang tao sumasablay. Pero ang Diyos hindi ito sumasablay dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Basta ang Diyos mangako, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya paniwalaan natin ang pangako ng Diyos. dahil ang Diyos ay makapangyarihan.
Iyan, ang ibig sabihin nito, ang mga kapatid, kaibigan, nga basta ang Diyos ang mangako, matutupad at magaganap. 22, ito ang sinasabi dito sa versikulo 22. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Ang ating pananampalataya sa Diyos, ibinilang ng Diyos na katuwiran. Ito, ang ibig sabihin nito, sumampalataya tayo kay Kristo. Gumawa tayo ng matuwid. Huwag tayo gumawa ng masama. Dahil kilala natin ang ating sinampalatayanan nga ang Diyos ay makapangyarihan. Ayaw ng Diyos na tayo ay gumawa ng masama. Gusto ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti. Ayan. 23, ito ang sinasabi dito sa versikulo 23. Ngayon, hindi lamang dahil sa Kanya isinulat ang salitang sa Kanya'y ibinilang. Hindi lang sa Kanya, sa lahat. Ang salita ng Diyos, sa lahat ibinilang. Yan. Basta ang tao ay sumasampalataya sa Diyos, ibinilang tayo ng Diyos na tayo ay matuwid, malinis sa Kanyang paningin. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. Gumawa tayo ng mabuti. 24, ito ang sinasabi dito sa versikulo 24. Kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay. Ang ating Panginoon nga si Jesucristo, binuhay ng Ama. Namatay siya, binuhay din ng Ama. Si Kristo ay kaya ding bumuhay ng mga patay. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang ating Panginoon nga tagapagligtas. Yan. Lahat ng kapangyarihan ng Ama ibinigay kay Kristo. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo kaya bumuhay ng patay. Dahil siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 24. Oh. 25. Last verse. Ito ang sinasabi dito. Na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Para tayo ay ariing ganap. Yan ang sinasabi dito. Pag si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, wala tayong kaligtasan. Dahil walang magbayad ng ating kasalanan. Kaya, binuhay ng ating Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Para ang ating Panginoong Jesucristo ay yun ang magbayad
ng ating kasalanan. Kaya binuhay siya sa mga patay. So, namatay si Kristo. Bakit? Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ayan. Pag hindi namatay ang ating Panginoong Hesukristo, wala tayong kaligtasan. Dahil walang magbayad ng kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kaya ang ating Panginoon, nagkatawang tao. Dahil para maipako siya sa krus. Para mabayaran ang lahat ng kasalanan ng tao. Ayan ang ibig sabihin nito. Nga, ang ating Panginoon, nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Diyos siya, pero nagkatawang tao. Kaya walang magbayad ng kasalanan natin pag hindi nagkatawang tao ang ating Panginoon. Sinong maipako sa cross? Pag hindi nagkatawang tao, hindi pwede ipako ang Espiritu dahil hindi makita. Kaya nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Tulad natin, tayo tao. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Wala siyang kasalanan. Siya ang ipinako sa cross para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ayan ang ibig sabihin na si Jesucristo ay nagkatawang tao at tunay na Diyos. Ayan. Ang lahat nga sumasampalataya kay Kristo, mga nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Wala nang hatol ang nakipag-isa kay Kristo. Juan 3:18. Hindi ka na hatulan. Pero pag hindi ka sumasampalataya, ngayon, buhay ka pa, may hatol ka na. Dahil hindi ka sumampalataya, hindi ka naniniwala, hindi ka nananalig kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo. Buhay ka pa, may hatol ka na. Ayan, ito katotohanan, mga kapatid, kaibigan. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang Panginoon nga tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas. Kaya nga, sampalatayanan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay isusulat sa aklat ng buhay. Ayan ang kaligtasan, mga kapatid, kaibigan. Nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo, diyan tayo naliligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang gagawin natin pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo, ito ay mahalaga. Pag lubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Pag masama ka dati, ngayon, nga binago ka na, huwag ka nang gumawa ng masama. Yan ang ibig sabihin yan. Nga, bagong nilalang ka na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit? Tinanggap mo si Kristo. Nagpabautismo ka. Ayan.
ikaw ay pinanganak na muli sa Espiritu. Dahil pag manatili ka sa laman, mamumuhay ka sa laman, mamamatay ka. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, ang sabi ng Diyos, kailangan ipanganak muli sa Espiritu para tayo ay mabuhay. Yan. Yan ang ibig sabihin ng bautismo. Pagkatapos mong mabautismuhan, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Nga ipatupad ang kanyang utos. Ipasunod ang kanyang utos. Yan. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayo nga nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sabi sa versikulo 3, versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Oh. Basta sumusunod tayo sa utos ng Diyos, nandyan tayo sa katotohanan. Yan. Yan ang ibig sabihin nito. Ating pinag-aralan. Yan. Dahil ang Diyos ay naglagay ng palatandaan na sa utos niya. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Nga nasa utos niya. Pang-apat na utos. Ang Sabat ay yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan. Nga ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ayan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Dahil itong mundo na ito, nilikha ng Diyos, langit, lupa, dagat, lahat nga nandirito, pati tayo nilikha ng Diyos, sa loob ng 6 na araw. Ang sabi ng Diyos, siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Anong araw yun? Yun ang adlaw Sabado. Araw na Sabado. Sabat. Ayan ang ipinagpahinga ng Diyos. Ginawa niyang banal ang ika-7 araw. Nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Itong mundo na ito. Saan nag-umpisa paglikha ang Diyos? Sa sinabi niyang 6 na araw na nilikha ito. Anong araw nag-umpisa paglikha itong mundo na ito? Nag-umpisa ito sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Iyan ang sinasabi ng Diyos na 6 na araw. Sa ika-7 araw, yung araw ng Sabado o Sabat, ang sabi ng Diyos, siya'y nagpahinga. Bakit sinabi ng Diyos nga siya'y nagpahinga sa ika-7 araw? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Oh, ang Sabat ay banal. Binasbasan. Ibinukod para sa Diyos. Para sambahin natin ang Diyos sa araw ng Sabat. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin yan. Nga? Yung Sabat, palatandaan ng Diyos. Kaya nga sa bagong langit, sa bagong lupa, ang samba roon ay Sabat. Hindi linggo. Saan mababasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa.
Mababasa mo dyan sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi ang nakasulat araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia nga ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Lahat ng bansa ang sinasabi. Hindi lang Israel o Hudyo. Hindi lang sinabi ng Diyos na kayo lang taga-Israel, mga Hudyo, kayo lang pumunta rito para sumamba. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Ayan. Pero mga kapatid, kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapasok doon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon niya sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang makapagsamba ron yung mga ligtas, mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yun ang makapagsamba ron. Yan. Ito, mga kapatid kaibigan, katotohanan ito. Wala itong halo nga kasinungaling. Kaya paniwalaan natin ito. Dahil ito ay magaganap at mangyayari ito. Basta ang Diyos ang magsabi, matutupad ito. Nga ang samba sa bagong langit, bagong lupa, Sabat, hindi linggo. Ayan. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos, kumpleto ang itinuro ng Diyos para tayo ay hindi maligaw. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Bautismo, tinuturuan tayo ng Diyos. Kautusan, tinuturuan tayo ng Diyos. Araw na gusto ng Diyos na siya ay sambahin, tinuturuan tayo ang Sabat. Ayan ang itinuro ng Diyos. Kaya nga, kumpleto ang itinuro ng Diyos. Para pag makarating tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka, hindi na tayo magtanong, bakit Sabat ang samba? Dito sa lupa, linggo. Oh. Pero, ang sabi ng Diyos ay Sabat. Sabat ang samba ron. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba. Pagligtas. Pero pag hindi ligtas, hindi ka talaga makapasok doon. Hindi ka makapagsamba ron. Ito mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel. Marlon Coret YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.